Alam niyo, may kwento sa Bible ng isang babaeng nanindigan habang lahat ay natatakot. Ang pangalan niya, Deborah. Sa Israel, magulo talaga ang buhay ng mga tao. 20 taon silang inaapi ng isang malupit na hari mula sa Kanaan, si Jabin. At ang pinakakinatatakutan nilang commander ay si Sisera, na may 900 na iron chariots. Ibig sabihin, parang imposible silang manalo. Walang sandata, mahina ang hukbo, at halos lahat takot lumaban. Pero sa gitna ng ganitong panahon, may isang babae na ginamit ng Diyos. Isa siyang prophetess at judge. Walang espesyal na armas, wala siyang sundalo, pero meron siyang malinaw na boses ng Diyos at matibay na tapang. Araw-araw, umuupo siya sa ilalim ng tinatawag nilang Palm of Deborah. At doon, pumupunta ang mga tao para humingi sa kanya ng payo. At sa gitna ng kaguluhan, siya yung tinig ng wisdom at justice. Isang araw, kinausap siya ng Diyos at sinabi sa kanya ang plano. Tawagin mo si Barak at sabihin mo sa kanya na ilabas ang 10,000 sundalo. Ipapakita ko ang kapangyarihan ko. Tinawag nga ni Deborah si Barak, ang commander ng Israel. Pagdating niya, sinabi ni Deborah, iniutos ng Panginoon, pumunta ka sa Mount Tabor at ihanda mo ang hukbo. Ipapabagsak ng Diyos si Sisera sa kamay mo. Pero may sagot si Barak na medyo nagpapakita ng takot. Sasama ako, pero kung sasama ka rin. At doon mo makikita ang leadership ni Deborah. Sabi niya, sasama ako, pero tandaan mo, ang tagumpay ibibigay ng Diyos at ang papatay kay Sisera, hindi lalaki, kundi babae. Grabe na. Meron pa kayang ganitong katapang na babae pagdating sa Diyos? Kaya, sinamahan niya si Barak sa bundok at habang papalapit ang mga chariots ni Sisera, siguro ramdam ng mga sundalo ng Israel ang kaba. Sino ba naman sila kumpara sa bakal na karwahing papalapit? Pero, biglang nagsalita si Deborah, Barak, eto na ang araw, kumilos ka. At inuna na ng Panginoon ang labanan. At doon, nagbago ang lahat. So habang umaatras si Sisera, nagpadala ang Diyos ng malakas na ulan. Lumambot ang lupa, lumubog ang mga chariot sa putik, nawalan ng advantage ang kaaway. At doon, umatake ang Israel. Natalo nila ang buong hukbo ni Sisera. Si Sisera ay tumakas noong nagkakagulo. Naglakad siya papunta sa tent ni Jael, ang babae na sinabi ni Deborah sa propesiya. Pinatulog siya ni Jael sa pagod. Pero habang natutulog, tinapos niya ito gamit ang tent peg. At doon naganap ang sinabi ng Diyos na talo si Sisera sa kamay ng isang babae. Ang Israel ay nagtagumpay at sa leadership ni Deborah, nagkaroon ng 40 years of peace sa Israel. Hindi dahil may malakas silang armas, hindi dahil maraming sundalo, kundi dahil may isang babae na handang sumunod sa Diyos. Kahit imposible ang sitwasyon, si Deborah hindi warrior, hindi queen, hindi commander, pero siya ay taong nakikinig sa Diyos at handang kumilos para sa Kanya. At minsan, yun ang kailangan natin sa buhay. Isang simpleng tao na buo ang tiwala sa Diyos. Kahit lahat ng nasa paligid ay takot.